All right, let's start. All right, good evening, everyone. So, welcome again to our Thursday Bible study. So, ang iniikutan natin ngayon is the book of Galatians. So, right now, we're already in part 5, but pero sa chapter 4 lang tayo. Naging part 5 lang yan kasi naging 2 parts yung isang chapter. I don't know. I don't remember kung yung chapter 1 or chapter 2 ata yun. For those of you na nakakasubaybay naman, for those of you na hindi naman nasimulan, pwede naman balikan doon sa YouTube, sa YouTube Japan. You can find yung mga unang parts na tinakil natin. So tonight, sige, dito na tayo sa part 5. So, bigyan ko lang kayo ng konting parang review lang tayo, no? Yeah, chapter 1 niya. Chapter 1 yung yung dalawang parts. So galing nga tayo ng chapter 4 2 weeks ago. Chapter 3 2 weeks ago. And the latter part nga nun is Paul was really talking about, actually yun doon lang naman din umiikot yung sinasabi ni Paul dito sa Galatians. It's about yung pagiging legalistic, yung parang it's about sliding back to the law. It's about, and then itong latter part ng chapter 3, binanggit niya nga that the law was our guardian or our tutor. Parang schoolmaster natin yan, tagalaga muna, yun yung binanggit niya doon sa chapter 3. Kumbaga, in other words, na kung tayo daw ay nasa batas pa, that if we are still in the law, para tayong mga bata. Yun yung tinutukoy niya ron, yun yung binanggit niya doon. Para tayong mga bata na may tagabantay pa, or in other words, parang immature. Immature ka pa kasi hindi ka pa pwede. Parang ganun yun eh, if you are in the law. Kailangan may taga-sita pa. Kailangan may taga-check pa. Kailangan may taga-alalay pa. Parang ganun yung sinasabi niya sa chapter 3. Kumbaga, ang daming bawal na hindi gawin yan, bawal yan. So, makikita natin dito, binanggit ni Paul yan na sa ganung bagay, walang freedom kasi nga walang new life eh. Kumbaga, fallen nature pa din yung dating mo ron kapag if you're in the law, old man pa din. Kumbaga, in Adam ka pa din. Yan, as we have discussed 2 weeks ago, na binanggit din to na yung purpose ng law kasi, the only purpose ng law naman for us or no, even before na yung sinasabi ni Paul dyan in the Bible na the only purpose of the law is for us to recognize sin. Kasi nga kung wala yung law, hindi mo malalaman na may sin ka. Hindi mo malalaman na sin pala yan. At saka pagka naiintindihan mo ngayon at may law yan, sa dami ngayon ng batas, doon mo ngayon marirealize din na talagang kailangan mo ng savior kasi hindi mo nga kakayaning sundin lahat. So yung pinaka-purpose ng law dumating. And ma-realize mo at ma-realize ng tao that we really need a savior. Kaya remember, di ba sa verse 23 yon nung sinabi doon na we have been held custody under the law. Yun ang binanggit doon. And then, I'm just paraphrasing, no, na parang binanggit doon na until the faith that was to come, na pagbabaga parang i-reveal na until na dumating yung faith na yon. And we're talking about Jesus Christ. And hanggang ma-reveal yun, under the law ka pa din. And then, pagka dumating ngayon yon, and then yung seed na yon, which is Jesus Christ, pag dumating yan, and if we are to put our faith in Him, dun lang tayo masasave. Yun yung binanggit natin dun. Yun yung pinag-aaralan natin last sa chapter 3. Save na tayo, co-heirs na tayo if we are in Christ. And actually, diba, verse 29, yung last verse ng Galatians 3 is what? Diba? If you are Christ, then you are Abraham's seed according to the promise. So, yun yung last verse natin sa chapter 3. So, kumbaga parang sinasabi ron na kumbaga parang para sa atin, hindi ka lang, alam mo yun, hindi ka lang inabsuelto ng kasalanan eh. Kumbaga, hindi ka lang naabsuelto sa kasalanan. Hindi ka lang, hindi ka lang na-save sa hell. Kumbaga, kasama ka ngayon sa pangako. Ibig sabihin, may merong inheritance ka pang kasama, may bonus ka pang kasama. Kumbaga, doon mo kasi makikita, yun yung mercy eh. Yung mercy, yung kasalanan, na-save ka dun sa kasalanan. Tapos, siyempre, yung grace, yun yung bilaya. Dahil ano yung biyaya mo, isama ka ngayon doon sa mga pangako. Yun yung huling binitawan doon sa chapter 3. So now, dito na ngayon tayo papasok. We're starting in chapter 4. Karugtong naman ng chapter 3 ito. So after knowing that, na after nating malaman, okay, kung heirs pala tayo, kung in Christ pala tayo, Abraham seed din pala tayo, and heirs pala tayo according to the promise. So ngayon, dito na ngayon tayo sa verse 1. So start tayo dito sa verse 1. Sabi dito, excuse me. Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, though he is a master of all.
but is under guardians and stewards until the time appointed by the Father. So parang inulit na lang din dito, yun nga, yung kaninang ni-review natin, ano, yung latter part ng chapter 3, parang inulit na lang din dito na kahit nakapagmana ka or wala, parang di ba titignan natin dito, like, yung mga illustration, like, di ba yung syempre yung mga mayayaman, yung mga alik mayaman na maraming tinatawag natin may mga trust fund, di ba? Parang ganun yan eh. May mga trust fund, may mga custodial account yan eh. Kumbaga hangga't minor ka pa, hindi mo mahahawakan yan. So up until that time na maging adult ka, or depende dun sa condition ng account. Kumbaga, in other words, sunod-sunodin ka lang sa guardian mo muna. Siyempre, kung sasabihin niya, abide ka muna doon. And here we see na kino-compare yan ni Paul dito sa law. Yung law daw is yun yung schoolmaster. Yung law daw yun yung guardian. And ito dito sa illustration ko nga, parang yung law, yun yung trustee. Parang ganun na nangyayari dyan. Kung wala kang freedom. Well, you are like slaves with no freedom to choose. Kasi nga, parang under a schoolmaster ka pa, under ka pa ng guardian mo. Hindi pa tunay na nakahawakan yung inheritance na para sa'yo. Yeah, let's move forward. Sa verse 3, sabi sa verse 3, next slide bro. Ayan. Sabi sa verse 3, even so we, yan, pag nakita natin yung pronoun na we, dapat uh, lagi natin tatandaan pag sinasabi ni Paul yan, na we who are Jews, you know. So sabi niya rito, even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. So sabi ko, pag sinabing we, always take note yung pronoun niya kasi ginagamit ni Paul yan sa mga letters niya para di tayo nalilito. Na pag sinabi niyang we, syempre sila na Jews, kasi mga kausap niya mga Gentiles, and you as Gentiles, madalas pag sila sabi niyang we, kaming mga Hudyo yan, yung sinasabi niya na pinanganak siya lang may batas eh. For example, kausap ko ngayon, example, kunyari, kausap ko ngayon, Vietnamese, if I were to talk to them, even we, what Filipinos, kumakainin kami ng katulad nyo. Parang ganun yun eh. Na kami, even we. So yan yung tinutukoy ni Paul dito. Kami mismo, kami nga, na may mga batas, di ba? Yung tinutukoy niya dyan. So sabi niya, even we as Jews, when we were children, nung mga bata kami, were in bondage to the elements of the world or law. Yung tinutukoy niya dyan. Hindi pwedeng sa pagans or Gentiles dahil naman din silang mga law noon. Kung meron man, syempre, yung mga kanya-kanya din nilang mga kagisnan or mga tradisyon. Pero wala silang law eh. So, ibig sabihin, wala din silang sin sa tingin nila. Nakuha ko, wala law. So, paano nila malalaman na may sin sila? Hindi nila alam yun. So, I believe na yung elements of the world na tinatawag dyan, na binabanggit dito ni Paul, these are the Jewish institutions, yung mga altars, yung mga sacrifices na ginagawa din ng mga pagans. Actually, ginagawa, may mga kanya-kanyang traditions din naman yung mga pagans, yung mga Gentiles, may kanya-kanya rin naman silang tradition. And dyan sila in bondage. So tuloy tayo, sabi niya, but after being held captive or in bondage with all of this, na tinutukoy niya rito, sabi niya sa verse 4, but when the fullness of the time had come, God, God sent forth His Son, born under the law. So sabi dito, where the fullness of time had come. So ano mga kapatid, madalas nating tanong palagi dito, bakit hindi na lang agad pinadala si Jesus o kay Noah o tapos na sana or kay Moses, di ba? Ba't di sana tapos na? Ba't pinabot pa kay Mary? My take on this, mga kapatid, lahat ng binasa natin, everything has to take place dahil hindi pa magets ng tao noon eh. Kumbaga, kung agad siyang dumating. Remember, before the law, paano nila tatanggapin si Jesus kung di nila alam ang kasalanan? So may law na nga, alam na nga may law pero di pa rin nila matanggap eh. E di lalo kung inagahan niya. Na kung ano yung ibig ko sabihin. Even Jesus, remember, when he was here on earth, hindi naman sinabi niya, marami siyang gustong sabihin pero di niya masabi dahil di pa kayo handa. May timing for everything eh. Binanggit niya sa John 16, if I'm not mistaken, verse 11 or verse 12 yun. Hindi pa kayo handa. Everything has its timing. And notice din dito, kung titignan nyo, God sent forth His Son. So dito makikita hindi rin ginawa si Jesus, hindi God created the Son or God created His Son kasi nagkaroon ng problema. No, hindi. Hindi ginawa si Jesus nung kailangan na. Jesus was there even in the beginning. Otherwise, sino yung kausap ni God doon sa Genesis 1 nung sinabi niyang, tara, let us make man in our own image. Si Jesus na yun. Remember, sa Revelation 13 verse 8, binanggit niya rin yun na
That the Lamb was already slain before the foundations of the world. Before knowledge ng Panginoon, alam naman niya lahat ng mangyayari, hindi siya nagulat sa lahat. Alam niyo na, hindi na nangyari. He sent His Son. Sabi rito, God sent His Son, born of a woman. Lahat ng nadaanan mo, ito yung dito natin makikita eh. Lahat ng nadaanan mo ngayon, kaya pinadala siya, ba't ka kailangan, kasi titignan nyo, may tanong din dyan eh. Bakit, bakit kailangan dumaan siya sa pagiging baby? Eh, nagawa na nga si Adam ng full-grown man na eh. Bakit si Jesus, ba't kailangan dumaan sa pagiging baby? Bakit nga ba kailangan dumaan doon? Why? Kasi lahat ng, parang masabi rin natin sa mga sarili natin na hindi natin pwedeng sasabihin sa Panginoon na hindi mo alam yung dinanas natin. Eh, lahat dinaanan niya, mga kapatid. So, hindi mo pwedeng hindi, sabihin mo hindi niya alam. Diyos na nga yun, naging tao siya. Alam mo, hindi natin pwedeng sabihin hindi niya alam kung anong sitwasyon mo ngayon. Alam niya lahat yan. Amen. Nadaanan niya at mas matindi pa nga ang dinaanan niya. Yung sa ganun, actually, dinaanan niya lahat ng yun, nang sa ganun, hindi na natin daanan pa. At kung sakasakaling daanan man natin, meron tayong gabay na ng Panginoong Hesus upang mabigyan tayo ng karunungan para mapagtagumpayan ang bawat sitwasyon at pagsubok na dadaan sa ating mga buhay. Yan ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Para saan daw? Sa verse 5, sabi dito, to redeem, sabi sa verse 5, to redeem, uh, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. So, dito may kita mo, alam mo yun, talagang bumaba ang Panginoon para sa atin, namatay siya sa krus para sa atin, nang sa ganon tayo'y maging anak. This is why He came, to redeem us. Kaya nga, di ba, last chapter, chapter 3, Galatians 3:13, we have been redeemed from the curses. Kumbaga, hindi ka lang na-redeem sa curse, meron ka pang blessing. Di ba? Para lang sa ganun ano raw, so we might receive the adoption as sons. Sabi ko nga sa inyo eh, kaya titignan ninyo ano bilang Kristiyano, mas legal tayo eh. Kasi adopted tayo, engrafted tayo. Meron yung basta appointed lang. Pero pwede ma-disappoint yun. Kasi ikaw adopted ka. Legal ka. Maliban sa legal ka, hindi lang basta ampon ng turing sa'yo. Turing sa atin ng Panginoon, totoong anak niya. Gawin mong personal sa yan, mga kapatid. Mahal niya tayo bilang mga anak. Kaya nga hindi niya lang tayo inilayo or sinave sa impyerno, eh binigyan niya pa tayo ng mamanahin natin or ng inheritance natin para mas maipalaganap natin at mas mailakad natin ang langit dito sa lupa. Amen? Dahil lahat ng inheritance nasa atin eh. Kaya sinasabi niya rito, hindi ka na bata na may guardian. Pagka in Jesus ka, kasi yung guardian nga natin, tinutukoy dito yung law. So kung in Jesus ka, you are now of the right age with the same privileges and benefits of a son na may inheritance. Yun ang sinasabi niya rito, mga kapatid. Kaya sabi niya sa verse 6, let's move forward, sabi niya sa verse 6, and because you are sons, dahil anak ka na, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. At dahil anak ka, God sent who? God sent what? Anong pinadala niya? His Spirit. Colossians 1 verse 27, it says that Christ in you, the hope of glory. Ang Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon ipinadala, inilagay saan? Sa ating mga puso, indwelling. It means that the Spirit who raised Him from the dead, who raised Jesus from the dead, is on the inside of you. The Spirit who heals is on the inside of you. The Spirit who multiplies, diba? The food, the bread, who feed, nandyan sa inyo. The Spirit who loves, the Spirit who's full of joy, the full of love, peace, and patience, it's on the inside of you. It's on the inside of us. Yan yung tinanggap natin nung tinanggap natin ang Panginoon. So dito pinapaliwanag ni Paul, especially to the Galatians, dito sa letter na ito yung tinanggap ninyo. Tapos na tayo dun sa law. Tapos na yung tagapag-alaga ninyo. Tapos na yung guardian ninyo. Nandito na tayo kay Jesus. Anak ka na. Son ka na. So ibig sabihin, lahat ng privileges, hindi ka na baby. Malaki ka na, kumbaga andyan ka na. You are of the right age para matanggap mo yung inheritance mo pag na kay Jesus ka na. So yung sinasabi rito ni Paul, kumbaga sa atin ngayon, yan din ang nire-remind ng Lord sa atin tonight. Na alam ko naman, alam nyo to eh. Alam nga natin, binabasa naman natin to, right?
as of this moment, binabasa natin itong verse na ito. Ang hindi ko maintindihan minsan, bakit minsan parang hinahanap pa rin natin kay God ito. I'm not saying naman na tayo mga nandito kasi I truly believe that all of us here already knows her identity in Christ. But most of the time kasi ang nangyayari, most Christians, ang nangyayari ganun pa rin ang ginagawa, hinahanap pa rin kay God tong mga bagay na nasa kanila na. Hinahanap pa rin yung Lord, turuan mo ako magmahal. Teka muna, anak, binigay ko na yung pagmamahal ko sa'yo, yung pag-ibig ng Panginoon, nandyan na rin sa'yo, yung espiritu ko, nandyan na sa'yo. Lord, turuan mo ako maging masaya. Teka muna, you're already full of joy. Why? Because the joy is already on the inside of you. Lord, tulungan mo ako magpatawad. Teka muna, andyan na rin yung spirit ko and I have a forgiving spirit. Diba? Pinadala nga ako ng Panginoon at God so loved the world, He gave His Son. Diba? Doon mo makikita, binigay niya ang anak para ano? Para mapatawad tayo. So, ibig sabihin yung ability o yung kakayanan upang makapagpatawad isa sa atin na din. Ang gagawin lang natin, mag-renew lang tayo ng mga isip natin at maalala natin, at i-remind natin sa sarili natin na na Christ is in us. So as He is, so are we in this world. Kung paano ginawa ng Panginoon, kaya natin kasi ang Espiritu ng Panginoon nasa sa atin. So ngayon, yan ang sinasabi ng Panginoon sa atin yan. Jesus answers us tonight. Kapatid or anak, you just need to live from me. Live from the inside. Live from Jesus that is on the inside of you. Doon ka mamumuhay. Galatians 2, Galatians 2:20, ng chapter 2, di ba? He who lives with Christ who lives in us. Siya na yung namumuhay sa atin. Siya na yung buhay natin. Sa Colossians, nandun yun, Christ who is our life. Siya na yung buhay natin. Yung buhay na nilalakad natin, buhay niya na yan. Yan yung buhay natin kasi we abide in Him and He in us. Live from me. Para sinasabi ng Panginoon, buwan ka nang hahanapin, ano nasa iyo na ako eh. Di ba yung kakayanan na yan, minsan nauubusan ka ng pasensya. Anak, andyan yung puno ng pasensya kasi nandyan ako eh. Kailangan mo lang mag-renew. Kailangan mo maalala na nandyan ako. So, ganun kang kumilos. Yun ang ilabas mo. So, whenever we check our hearts, yun lang naman. When we check our hearts, when we look at our hearts, there you'll find Jesus. In which we call out what? Abba, Father. Pag tingin mo sa puso mo, makikita mo, andun ang Espiritu ng Panginoon eh. Andun si Jesus eh. Tapos anong sinisigaw? Anong sinisigaw nung puso natin? We call out Abba, Father. When you say Abba, ang pinakanila, dyan, word dyan is daddy. It's the word daddy. Relational. Alam niyo ba, in the Bible days, kumbaga in the old days, ito yung salitang Abba, sa master of the house, if you are a slave, hindi mo pwedeng ginagamit yung salitang Abba. Kumbaga, hindi, parang pinagbabawal gamitin yan. Yung Abba sa master of the house if you are a slave. Kumbaga parang ganun. So it just goes to say na sinabi yan, na yan ang tawag natin sa Panginoon. Means, pagka tinanggap mo ang Panginoon, hindi ka na slave. Nakuha nyo? Free ka na. Nasasabi mo na eh. Hindi na bawal sabihin yan. Kasi ama mo na natin siya. Daddy. Di ba? Sabi nga, daddy God. Di ba? Relational. Di ba? Kaya sabi sa verse 7, therefore, yan, katulad ng sinasabi ko, pinapaliwanag ko. Yan yung sinabi dito. Sabi sa 7, therefore you are what? No longer slave, but son. Kaya ulitin natin ha. Therefore you are no longer a slave. Hindi ka na raw alipin. Hindi ka na alipin ng kasalanan, alipin ng batas, hindi ka na alipin ng kung anong tradisyon, hindi ka alipin ng kung anong pininiwala na kuro-kuro o kung anong imahinasyon na napasa-pasa na lang ng mga lolo-lolo mo o ng kapitbahay ng lolo mo o kung ano man. Hindi ka nabihag din sa mga bagay na yan. Bakit? Anak ka na. You are now a son. At ngayon, sabi niya, okay, kung hindi ka na alipin, isa ka ng anak, at ikaw daw ay anak na, anong sabi? Then an heir of God through Christ. Wow. Kapatid, heir ka of God through Christ. No longer a slave. So if you are a Christian, hindi ka alipin. Paulit-ulit ko sinasabi. Kaya minsan, kapag napapansin niyo yung sarili niyo, parang nagpapaalipin ako dito sa bagay na to ha. Parang minsan, alam mo, may mga bagay na ganyan, nagpapaalipin tayo. Minsan yung iba, nagugulat ka, parang nagpapaalipin na ako dito sa pera. O kung ano man tong naging alipin na ako minsan di natin namamalayan to mga kapatid, naging alipin na tayo nung prayer natin na gusto natin magkatotoo. So, yung term, yung naging alipin na tayo dun sa prayer natin na gusto nating malakaran.
Amen? Kasi when we have a prayer, we already believe that yung promise na yan is malalakaran natin. Kaya lang minsan, mas nagiging matimbang na yung prayer natin kaysa dun sa timbang ng Panginoon sa buhay natin. Nakuha nyo? So, hindi ka alipin dyan eh. You are no longer a slave. Amen? Anak ka na. So, come to think of it, mga kapatid, this is us. Listen to this. Ano bang pwede kong example? Kunwari, alam niyo yung minsan, di ba, alam niyo kung manood ng mga lumang pelikula nung araw, kung inabutan niyo yung mga pelikula nung araw, di ba? Ang siste, di ba? Pag may mga ganyan. Alam niyo yung mga, alam mo yung takbo ng storya nung araw na may mayaman, tapos may mahirap, tapos minsan may mga pelikula ganun sila Dolphy, kahit mga comedy, may mga ganun eh, di ba? Yung biglang, naghihirap siya, alipin siya, tapos biglang pala ng hari o anak pala ng reyna, o anak pala ng ganito, di ba? Tapos biglang kinakawawa siya nung minsan, mga drama nung araw, ganyan, di ba? Parang puro kinakawawa, tapos yun, biglang yayaman kasi biglang hanap siya, matagal pa na siyang hinahanap ng totoong nanay niya o totoong tatay niya. Di ba? Pag titignan niyo sa mga pelikulang ganon, or sa totoong buhay ng mga ganun, lulunod ka sa tuwa eh. Alam mo yun, na, ay, thank you, Lord. Alam mo yun, may mamanahin ka pala. May inheritance ka pala. Hindi ka pala mahirap. Hindi ka pala bihag. Hindi ka pala alila. Di ba? Parang inaalila ka for so many years. Tapos biglang nalaman mo, anak ka pala ni ganito, anak ka pala ni ganyan. O pag anak ka ng isang prominenteng tao or isang sabi mo, president or king, ba? Matuwa ka eh. Bakit ganun? Ano ka dito, nakikita, anak ka na dito na hindi lang king, but king of all. Ganun, hindi ko maintindihan. Ang mga Kristiyano, happened when we receive Jesus, co-heir ka, tagapagmana ka. And most Christians, so okay ka muna, di yata nabasa yung Galatians, di yata nabasa yung Colossians, di yata nabasa yung, di yata nabasa yung buong New Testament, di yata nabasa yung Epistles, kasi bakit? Co-heir ka, tagapagmana ka, in Jesus Christ, tinanggap mo siya, hindi ka na alipin, freed ka na from sin, may inheritance ka, hindi ko maintindihan, may mga Kristiyano hanggang ngayon ang mukha, laging tabusango. Of course, I said, hindi tayo yun. Di ba? Hindi tayo. Pero ngayon, gano'n, ang nangyayari sa mga Christians, after the service, tulon, pag-uwi ng bahay, balik sa dati. Hindi eh. Pag 24/7, ang saan man ang rest natin, ang Sabbath natin is in Jesus. We can even work in rest. Alam mo yun, parang nag-work ka, but in rest ka, in Jesus. Pag nire-renew mo yung isip mo, na alam mo ang Panginoon nandyan sa'yo. Hindi ko maintindihan, siguro most Christians, sinatawan yatang basahin ito. Kasi pag alam mong may inheritance ka, pag alam mong anak ka, hindi ka alipin, ito yung pang-renew mo. Every time that there comes a persecution, every time that there comes a trial, every time na may darating na pagsubok sa buhay mo, anak ako may inheritance. Mahal ako ng Panginoon eh. So, hindi natin yung palang sitwasyon kung magbabago at magbabago ito. Panghahawakan ko ang sinabi ng Panginoon. It's what faith is. Kaya nga sa faith is the substance of things hoped for, things of evidence not seen. Amen? So, nangawak, hindi mo man nakikita, naniniwala kang sayo. So kung naniniwala ka sa Panginoon, naniniwala kang tinanggap mo to para yung nung araw yung Sarah tsaka Sadie ata yun yung team principe yun. Nakalimutan ko na yung story nun. Di ba ganun yung story nun? Anak ng royalty pala siya eh. Diba? You are in God. You are an heir of God. He didn't just save us from hell. Binigyan niya pa tayo ng inheritance. Pag hindi mo nababasa lahat ng if you're not reading your Bible, or if you're not even fellowshipping with God, if you're not even renewing your mind with your identity in Christ, na lahat ng yan tinanggap natin in Jesus Christ, malulungkot ka talaga. May hirapan kang mag-snap out dun sa kalungkutan mo. May hirapan kang mag-snap out dun kung may hirapan kang magpagpag. Bakit ka mo? Kasi, doon sa emotion mo magdedwell eh. Na, hindi, ganito kasi. Hindi, kailangan i-remind mo sa sarili mo, I'm a son. At legal yan. May kasulatan dyan. Pirmado ng dugo ng Panginoon yan. Sabi sa verse 8, yun it says in verse 8. Yeah, verse 8 it says here, but then indeed, when you did not know God, you served those which by nature are not gods. So, Spirito ngayon. So here, Paul saying to the Galatians, oh, diba, dati, hindi nyo pa kilala si God, di ba? Pero alipin na kayo ng mga Diyos nyo.
Ang sabi niya pa nga rito, alipin kayo ng Diyos nyo, pero hindi naman talaga Diyos yan. Yung ibig niya sa mga Diyos nyo na hindi naman talaga Diyos. Mga idols na wala namang kakayanan. Or not even existing. Offer kayo ng offer dyan na kung ano-ano, pero wala namang mga silbi. Kung ano-ano lang, kinakausap nyo pa yan, niluluhuran nyo pa yan, kung ano-ano, magta-tumbling-tumbling pa kayo dyan. Hindi ko alam kung anong ginagawa ninyo dyan. Kaya ganun parang sinasabi ni Paul dyan eh. Hindi sila mga Diyos. Di ba? Nung noon, no, hindi nyo pakilala ang Panginoon. Pero sabi niya sa verse 9, but now, after you have known God, or rather, ito ay sabi niya rito, may ano pa siya eh. Pagkatapos mo makilala, sabi niya, or rather, are known by God. How is it that you turn again to the weak and beggarly elements to which you desire again to be in bondage? So sabi niya dito, ngayong kilala nyo na siya, ngayong nakilala nyo na siya. Or in other words, sabi niya nga ganun eh, hindi nyo lang siya nakilala, ngayong kilala niya na kayo. Ang liting bagay nun eh. Nasabihin ng Panginoon, kilala ko ni Lord. Hindi ka lang basta kilala ni Lord, mahal ka ni Lord. So yun yung sinasabi ni Paul dito sa mga Galatians eh. Kilala nyo ng Panginoon eh. Hindi nyo lang kilala ang Panginoon, kilala niya rin kayo. Eh, huwag nyo sasabihin wala kayo sa Kanya. Mahal niyo kayo. Tinuring na nga kayo anak eh. Anak na nga kayo eh. Engrafted na nga kayo. Diba? Ngayong kilala na kayo ni God. Bakit kayo babalik sa mga walang katuturan ng mga Diyos-Diyosan? Yun ang sinasabi niya rito. Yung mga principles of this world or spiritual principles of this world. Yung tinutukoy niya rito ng mga beggarly elements. It's useless spiritual principles. Ang sinasabi niya ngayon, na parang ngayon, mga parang Kristiyano ka na, tingin ka pa rin ng tingin dun sa kung ano-anong horoscope yan, o pungsoy yan, o tawas-tawas yan, at kung ano-ano pa, walang freedom dyan eh. Bakit? Horoscope, isipin mo sa horoscope na lang, may mga horoscope na yan. Pinasa mo yan, oh, may ganitong tao na at this certain month, may magagalit sa'yo, magkakaroon ng konting di magkakaunawaan sa isang business, ganito, ganito. Gawin kundi expect, anong tawag doon? Alipin. Alipin ka doon. Sino tinutukoy ni Paul dito? Diba, mas ka dyan. Mapaparning ka na dyan. Kakaisip ka din sa mga bagay na yan. Hello, at ka magdetitinda sa mga horoscope na yan o kung anong mga numerology na yan. Eh, may good shepherd na tayo. And our good shepherd loves us and is always guiding us. At hindi mo rin pwedeng sabihin hindi natin siya naririnig. Katulad nung kaninang kagaling lang natin, the Holy Spirit nandito sa ating puso, binigay niya. So we can hear Him clearly because we hear His voice. We are His sheep. Hindi na natin kailangan mga ganyan. Kung ano naman mga tarot card na yan. Ay, mga ganyan eh. Tapos na yan. Kasi magiging alipin ka dyan eh. Tapos na dyan. So here's the later, sabi niya naman, remember these people are Gentiles who became Christians. Isipin nyo, itong mga Gentiles na ito, walang law ito ha, wala silang law before, nakatanggap kay Kristo. Isipin mo, so yung mga Judaizers, kahit paano kung Jew ka, may law ka noon, siyempre parang medyo religious ka, di ba? Medyo legalistic ka, nagka-Christ ka, gano'n naman na nangyayari hanggang ngayon, ano? Tapos, law ito eh. Yun, nakatanggap kay Kristo, tapos may mga pumasok na mga Judaizers na lang ulit yung law. Ganyan, kami, may mga law kami. Dumating si Jesus, alam mo, yun, medyo henyong pakinggan siguro. Kaya medyo naiinis si Paul dito. Ay, abudol kayo din sa mga yan na parang ano ba, mukha silang parang matitinding tignan, mukha ba silang super apostle, mukha ba silang ganyan, medyo na ano kayo sa mga flowery words nila na mukhang maganda, maganda yung sinasabi nila. Wala kayo noon eh. Tinignan sa Christ. May sinabi lang na may kailangan kayong gawin, mukhang okay. Ano yun? Ba't papayag kayo? In bondage na nga kayo sa Diyos-Diyosan nyo noon, sabi niya, yun ang sinasabi niya, yung mga makumundong principles nyo or whatever traditions you have, ang sinasabi ni Paul dito, nakalaya na kayo dyan. Tapos nagdadagdag na naman kayo ng panibagong bandage ninyo. So, foolish talaga eh. Yung sinasabi ni Paul dito na, yan, yung traditions ninyo, nalimot nyo na nga yan, tinanggit nyo si Christ. Tapos ngayon, may mga dumating lang na kung sino, na, siguro, ang dating parang katulad ko, yung mga Hudyo eh, dumating dyan, okay, may Christ nga naman sila, pero may idinatagdag naman sila. Diba? Nakalaya na kayo dyan. Bakit biglang magpapaalipin kayo sa kung ano-ano ulit? Diba? Sa ways of this world, laya ka na eh. Diba? So, laya na tayo. Kaya fast forward sa atin, ganun din. Na minsan,
Magpapaalipin sa kung ano-anong bagay na idinidikta ng mundo o dinidikta ng tao. Mga kapatid, lumaya na tayo dyan. Kung ano sinasabi ng Bible noon sa tao, kung titignan nyo, yan pa din naman, nagiging problema ngayon. Ngayon, laya sa batas. Ngayon, laya na sa batas. Diba? Freedom from the law, gagawa ng sariling batas. O kailangan yung iba sasabihin, gising dapat ako ng 4 a.m. para mag-dawn watch. Pag di nagising, nako, condemn na condemn. Nako, kailangan ko mag-fast kasi hindi ako nagising. Kasi hindi ako kakain, mga 2 weeks, mga 3 weeks, hanggang ka magsakit. Pag nagkasakit kayo, sasabihin, God, will niyo ba to? Kasi kasakit ako. Hindi naman, wala. Contradicting eh. Ang labo. Mga kapatid, He is our loving Father. Laya na tayo sa batas. At yun yung sinasabi dito ni Paul sa mga Galatians, lumaya na kayo. May dumating lang na sabi na sa inyo na mukhang maganda ba yung ginagawa nila eh. Di ba mukhang okay eh. Gaya naman kayo. Laya na kayo dyan. So sabi na ito sa verse 10, let's move forward. Sabi sa verse 10, you observe days and months and seasons and years. So ito tutukoy rito. Yan nga, legalism yun eh. Kasi mga Judaizers, kung ano-ano dinadagdag sa kanila. So malamang ang tinutukoy dito, I'm sure, these are the festivals. Yung tinutukoy dyan, marami niya sa Old Testament eh. Di ba, yung festivals ng mga new moon. Di ba, madami din dinadagdag dyan. May mga action, yung mga days yan, may mga commemorative days dyan. Yung destruction ng temple, yung rebuilding ng temple, kailangan celebrate nila yan, kailangan gawin natin yan. Yung sabi ko, mga new moon yan. Guys, yung mga festival na yan, hindi lang basta mag-celebrate ka ng festival. Every time that there is a festival, remember, merong sacrifice yan. Kasi mga sacrifice yan. Hindi pwedeng walang sacrifice yan. Hello, si Jesus na nga yung sacrifice. Tapos binabalik na naman nila. So fast forward sa atin, ganun pa rin naman ang ginagawa hanggang ngayon. Nag-sacrifice na si Jesus. Pati ikaw nagsasacrifice pa rin nagsasacrifice. Kuy, kulang pa ba yung sacrifice ng Panginoon? Kulang pa ba yung dugo ng Panginoon? Kulang pa ba yung cross ng Panginoon at dinadagdagan mo pa? The cross is a standalone. There's nothing you can add or subtract from it. It's done. It's finished. Ginawa ng Panginoon yun. Wala kayong dadagdag yun. Kaya titignan nyo, pag Holy Week, kung ano-ano pang mga ginagawa hanggang ngayon ng mga tao, nagpapapako, nagpapahampas, may prosesyon ng kung ano-ano. Tapos na yan. So, si Paul dito, ba't bumabalik kayo dyan? Actually, kung titignan nyo nga, di ba, Gentile sila. Actually, wala nga sila niyan eh. Yun, hindi naman dapat binabalikan niya kasi wala naman kayo niyan dati. Di ba, parang hindi parang natuwa lang ba sila? Siguro parang, ay, ito, may mga usok. Parang, alam mo yun, may mga usok. Medyo maganda yung amoy ng usok nila. Parang mukhang holy ah. May insenso, parang nakakaamoy holy yan. Parang feel mo yung spirit pag nakakaamoy ka ng ganyan. Don't get me wrong, walang problema sa mga insenso o kandila. Kung di ko sinasabi naman yan, pag insenso ko, di kung bugaw mo ng langaw, walang problema yan. Kung bugaw ng bahay, wala ko sinasabi mali yan. Pero yung intention mo kung ba't mo ginagawa yan, eh doon lang. Remember, it's done. Jesus is already on the inside of us. Amen? So hindi na gano'n, na wala na tayong idadagdag pa sa cross. We walk by faith and not by sight. And sight includes our sensory mechanisms. Ano yun? Feeling, smell, and hear. Amen? So iniisip ko na ako, hindi ko nararamdaman eh. Hindi ko nararamdaman, kailangan ko na dito, kailangan ko ng ganyan. Guys, you just have to renew your mind. We just need to renew our mind. Oo nga pala, Lord, nandito ka. No matter what the situation or what Gates, alam ko nandito ka. Yun lang ang pang-renew natin. So sabi niya sa verse 11, I'm afraid for you, lest I have labored for you in vain. So sabi ni Paul dito, sabi niya dito, alam niyo mga kapatid, sabi niya, ano mga anak? Kinakapang tawag niya nga rito sa mga Galatians, mga anak eh. Ganun niya kamahal itong mga to eh. Kasi siya ano dito eh. Siya nag-plant dito eh. Di ba? Kinakabahan ako, sabi niya gano'n, or natatakot ako para sa inyo. Kasi parang nababaliwala niyo na lahat ng pagod ko, hindi naman sa sinusumbat niya, no? Parang gano'n lang sinasabi niya rito na ipinakita ko sa inyo, ipinaliwanag ko na sa inyo, natanggap niyo eh. Hindi niyo lang basta natanggap yung head knowledge eh. Kasi you've seen miracles, you've seen signs, you've seen breakthroughs, you've seen transformed lives. Ayan, nakita ng mga Galatians yan eh. May pagbabago sa buhay nila. Nakita rin nila yung manifestation ng Holy Spirit sa buhay nila. So, ano nangyayari? So, nalulungkot si Paul. Bakit ganun? Ba't ganun nangyayari? Ba't tinanggap nyo na yan? Tinanggap nyo na si Jesus. Bakit parang bumabalik kayo? Hindi siya natatakot. Alam niya kasi saved na sila eh. Kaya lang, so pagka ganyan na nangyayari, delikado kasi sunod niyan, baka mamaya,
kakagawa nila ng mga ganyan, kakagawa nila ng mga law na ganyan, hanggang syempre, nabadagdagan na naman ng law, pag hindi mo nagawa yung law, aatras ka na, magkakaroon ng shame, magkakaroon ng guilt, hanggang bandang huli, hindi ko na kaya yata ito. Pagod na ako, hindi ko yata kaya. Ano mangyayari niya bandang huli? Reject mo na. So doon natatakot si Paul dito. I'm really afraid for you kasi kung if you're starting na ganyan na ulit, bumabalik yung law na yan, bandang huli niyan, nare-reject ko si Jesus niyan. Kasi you'll be full of law ulit, mapupunta na naman kayo sa batas. Fast forward again sa atin, ganun na nangyayari. Ang ganda-ganda ng mga Kristiyano na di ba, ang sasaya. Unang tanggap si Jesus, wow, baptize, pabaptize, ganyan, tuwan-tuwa sila, sobrang praise and worship, sobrang nakalaya. Tapos habang tuluyang growing na sila as a Christian, ito naman mga iba naman na kung ano-ano na tinuturo, kung ano na dinadagdag. Akala ko ba free na tayo? Akala ko ba, si Jesus nandito na sa atin. Kasi ayun na, kailangan mo nang gawin to, kailangan mo nang gawin yan, kailangan mo magkaroon ng ganito. Hindi ko na babanggitin yung mga bagay na yan. Pero alam niyo na, yung sabi na, oh, kailangan mo magkaroon ng group, kailangan meron kang ganito. Guys, yes, andun yun, pero yung good works na yan, lumalabas yan because out of the overflow of the love of Jesus on the inside of us. Pero hindi mo ginagawa yan para patunayan sa Diyos na mahal natin siya. Wala ka nang kailangan patunayan sa Panginoon. Amen? Kasi bakit? Naniwala na siyang mahal natin siya nung tinanggap natin siya. Amen? So, gano'n lang yan. Kinakabahan na rito. Kinakabahan si Paul dito na delikado to kasi bandang huli nito. Baka i-reject yun na si Jesus kasi bumapasok ang legalism sa inyo. Sabi niya sa verse 12, next slide. Sabi niya, brethren, I urge you to become like me. For I became like you. You have not injured me at all. So, anong ibig sabihin ni Paul dito? What Paul is saying is, become like me. Bakit? Kasi naging tulad niyo naman ako. Para Jew ako. Sabi niya, I'm a Jew. Sama ko kayo. And yet, I am freed from the law. Ako na tong Hudyo, ha? Hudyo na ako. Talagang, di ba? Talagang, Pharisees of the Pharisees nga siya eh. Please, freed from the law na siya eh. Kasama niyo na ako. Parang sinasabi niya rito, freed from the law na ako. Di dapat gayahin niyo ako nga may batas eh. Wala na yan. Tinanggap na natin ang Panginoon. The law is now written in my hearts. Si Jesus na nagpapatakbo ng buhay ko. Love na nagpapatakbo ng buhay ko. Yes, may Jewish rights ako, sinasabi ni Paul dito, but I put it all away. None of that matters anymore kasi we are now in Christ. So kung ako nagawa ko, gayahin niyo ako. Yung sinasabi niya, gayahin niyo ako. So binabalik niyo yan, sinasabi ni Paul dito. Nagbabalik kayo sa batas na ako mismo, born with the law, wala na. And so should you. So here, Paul is like saying, parang sinasabi niya nga rito, bakit man isipin na ganyan, parang nalulungkot ako, parang I just can't put into words. So, parang sinasabi niya rito na parang malungkot ako na ganyan ginagawa niyo. Pero parang sinasabi niya, pero huwag niyo rin isipin na nasasaktan ako or nagsusumbat ako or mabigat lang loob ko sa nangyayaring nakikita ko. Yan ang sinasabi niya rito na hindi naman siya nagsusumbat. Ang sinasabi niya lang dito na parang gayahin niyo man ako o hindi, tutuloy ko itong lakad ko eh. Kumbaga, walang personalan. Sinasabi ko ito bakit? Kasi kailangan niyo malaman ng katotohanan. Kasi parang sinasabi niya rito, he's addressing the Galatians na alam ko tinanggap niyo ako ng maayos nung una ako nag-preach sa inyo. Ang sa akin lang, sayang naman. Alam kong alam niyo yan. You know, same thing. Parang sa atin yan, parang yan din sinasabi ng Panginoon sa atin. So, for us na sometimes, bigla nag-slide back sa law, hindi man the law of the Old Testament, minsan we make our own laws, and minsan, yun ang mga bagay na nagpapag-guilt sa atin, nagkakaroon tayo ng guilt, nagkakaroon tayo ng shame kasi hindi natin nagagawa, feeling natin, uh, parang we're not doing much for God. Alam niyo, importante yung kaya natin gawin para sa Panginoon kasi Diyos na siya, mga kapatid. Wala naman tayo talagang kayang gawin para sa Kanya. Amen? Ang importante sa Panginoon tayo, yung well-being natin. Ang importante sa Panginoon, okay tayo. Amen? So sabi niya sa verse 13, you know that because of physical infirmity, okay ito, pinag-usapan natin mga infirmity, madalas ginagamit ito. Tignan mo na si Paul, may infirmity yan, no? Kasi sumusunod siya, ano, you know, because of physical infirmity, I preached the gospel to you at the first. So yung physical infirmity niya dito, I believe, ito yung, this must be his eyes. Kasi binanggit niya naman yan mamaya. Mga maaring, I think maaring mangga ito, or maaring tuluan ng dugo, or maaring nabugbog siya nito mga panahon na to, at meron naman tayong verses to support that.
sinugan na yan, nabigbig siya. Yun ang nangyari kay Paul. Sa Acts 14, binanggit yan. He was stoned sa Lystra yon, and Lystra is one of the main city of Galatia. So yung word infirmity dyan, actually it means weakness. So I'm sure that's it. It's his eyes. Yun yung naging problema. And I believe after that stoning, dito siya napunta sa kanila. So binabanggit niya, remember nung pagpunta ko rito, di ba, medyo may kalagayan ako noon. At medyo parang, ang, I'm sure parang hirap din siya maglakad noon kasi there's something na parang babanggitin niya rito. Atras, in the next couple of verses, babanggitin naman niya yan. So sabi niya dito parang, uh, tinanggap niyo naman ako eh. Anong nag-umpisa akong mag-preach sa inyo. Kaya sabi sa verse 14, let's move forward. Sabi sa verse 14, says, and my trial, which was in my flesh, you did not despise or reject. So sabi ko, talagang medyo yung kalagayan ni Paul at that time, and parang medyo parang alam mo yung parang, huwag natin tulungan yan. Eh, parang pwedeng ganun yung kalagayan niya noon eh. Na pwede naman hindi siya tulungan kasi parang malubha or ako, baka mamaya iba, nag-iisipan na ako, baka nakakahawayan, ba't ganyan yung mata niya, maaring ganun eh. Pero sabi ganun, but you receive me as an angel of God, even as Christ Jesus. So here is medyo mahina siya talaga. Di ba? Marahil need siya talagang akayin. Sabi niya nga, it looked like a burden and a trial for them to take him in. Pero tinanggap nila si Paul. Hindi nila siya pinabayaan. Sabi nga ganito, they received him as an angel of God. It hindi lang yun. They did not just receive him. Diba? Tinulungan din siya. At natanggap nila yung gospel sa pamamagitan nun. Grabe, kita niyo yung heart ni Paul dito, diba? In his weakness, nag-preach pa rin siya, tag-share pa din siya. And I'm sure, tingin ko, sabi ko nga, parang masama yung lagay talaga ni Paul ng mga panahon niyan, yung mata niya. Para sabi niya na halos magdalawang isip silang tanggapin. Alam mo yun, parang halanganin pa nga kayo at first, pero tinanggap pa din. This is how I see this. At sa pagtanggap na yun, tanggap din nila yung gospel. So sabi ni Paul sa verse 15, what then was the blessing you enjoyed? For I bear you witness that if possible, you would have plucked out your own eyes and given them to me. So yun ang sinasabi niya. Kaya nasabi ko nga, that there's a problem with his eyes at this time, nung panahon na yan. Diba sabi niya, ang saya niyo nun, di ba? Yung si joyful, dinulungan niyo ako. Sa sobrang sa sobrang blessed niyo, sa pagtanggap sa akin, tanggalin niyo yung sarili niyong mata, ipalit niyo doon sa mata ko nung panahon na yun. Sabi niya ganun. In exchange for mine. Para mawala lang yung sakit na dinadanas ko at that time. So sinasabi niya dito, pinapaalala ni Paul ito. Then we move forward, sabi niya dito sa verse 16. So, ano nangyari? Sabi niya gano'n, ano nangyari sa, masaya kayo nun eh. Masaya niyo akong tinanggap. Talagang sobrang concern niyo sa akin nun, yung compassion niyo sa akin nun. Halos tanggalin niyo yung mata niyo, ipalit niyo doon sa akin para mawala yung nararanasan ko. Pero sabi dito sa verse 16, have I therefore now become your enemy because I tell you the truth? So sabi niya gano'n, where is that joy now? Asan na yung joy na yan? Asan na yung compassion nyo? Yung love nyo? Naging kaaway nyo na ba ako? Parang sinasabi niya, just because I'm telling you the truth. So here's the thing. Ito yung truth in love eh. Recently, I've said some, one brother of mine, a so-called brother of mine, who is now living in an ungodly way. Pero yung word na binitawan ko is the truth. And the truth hurts. And then at times na pwede mabait at, pwedeng mabait at lagyan ng konting palaman para di naman masakit. Pero minsan may mga manhid na talaga na na-harden na kailangan ng truth talaga eh. And sadly, pag sobrang hardened na, kahit ano pang sabihin mo, wala na eh. Blinded na yung isip. But anyway, this is what Paul is saying here, na pag truth ang hawak mo, aawayin ka talaga. Ayaw ni Satan yan eh. So sabi niya, dahil ba nagsasabi ako ng totoo sa inyo, parang, do you treat me as an enemy now? Kaaway niyo na ba ako ngayon? So sabi nito sa verse 17, they zealously court you, but for no good. Yes, they want to exclude you that you may be zealous for them. So sinasabi niya rito, tinutukoy niya rito, yung mga Judaizers. Kaya nililigawan kayo ng mga yan eh. Kaya nagpapapogi sa inyo yan eh. Kaya panayang pagudi ano niyan sa inyo, kaya feeling concern niya kunyari sa inyo, ganyan ang sinagawa niyan. Di ba? Grabe, this really reminds me. So, anyway, intention ng mga yan na, kaya pala niyo for the kingdom yan, their intentions are no good, sinasabi niya dito. Gusto niyang mga yan, alam niyo kung ano, kontrolin lang kayo. Hindi si Jesus ang center niyan. Yun ang sinasabi ni Paul dito. Bandang huli, tutoksan kayo niyan. Huli kayo dyan. Sila ang magiging Diyos nyo bandang huli dyan. At hindi lang yun, nilalayunan kayo sa akin. Yung sinasabi ni Paul dyan. Diba? Kaya nila ginagawa yan, nagpapaano sa inyo, para mapalayo kayo sa akin, para mas panigan nyo sila. Yun ang sinasabi ni Paul dito.
para ma-brainwash kayo. Sabi sa verse 18, this is the next verse. But it is good to be zealous in a good thing always, and not only when I'm present with you. So sabi niya, okay lang naman yan, you know, if they want to do good things to you. Pero hindi. Dapat lagi nilang gawin yan. Hindi yung kung kailan ako nandyan, o kung kailan nakikita nilang parating ako, o kung kailan, tsaka lang sila ganyan. O alam nilang kasi nag-preach si Paul dyan, kausap ko kayo ngayon, tsaka lang siya nagkakaganyan. Hindi, dapat lagi silang ganyan. Para yung sinasabi ni Paul dito. Gumagawa lang siya ng paraan para di nyo marinig ang totoo. Yan sinasabi niya rito. Kasi kung mabuti ang intention niyan, like Paul is saying, kung mabuti ang intention niyan, kahit wala ako dito, o kahit na nasa malayong lugar ako, or right now, nasa malayong lugar ako, alam niyang natanggap ko si Jesus, dapat noon pa sana ginawa na nila yan. So, I believe this is what Paul is saying here. Di ba? Ba't ngayon lang? Ba't ngayon lang sila nagaganyan sa inyo? So Paul is saying here, if their intention is good, yung zeal nila sa inyo, dapat di nagbabago. Sabi sa verse 19, kaya sabi niya, my little children, kaya sabi ko nga sa inyo, this is how Paul loved the Galatians so much. Tawag niya little children, ang mga anak. Mga anak niyan eh. For whom I labor in birth again until Christ is formed in you. My little children, full of affection, no wordly ginamit Paul dito. It's like say, mga anak, di ba mahal niya itong mga to, my little children. Di ba niya nahihirapan ako sa nabalitaan ko, sa nakikita ko sa inyo ngayon. Yung hirap na dinanas ko when I first preached it to you, natanggap nyo eh. Bakit andyan na naman kayo? This will continue until, ito pa ulit-ulit ang sabi niya ganito, this will continue until Christ is formed in you. Kailangan maging totoo si Jesus sa inyo. Nasa inyo na eh. Kailangan magpatuloy yan. Kailangan lumabas yan sa inyo. In other words, Christ needs to reign in you or unto you. But He needs to be manifested through you. Kailangan lumabas sa inyo yan. Huwag na kayong bumalik dun sa dati. Huwag na kayong bumalik dun sa, wala nga silang kinagisnan na ganito. Dinagdag na nga lang eh. Naidagdag na nga lang. That says in verse 20, next verse. I would like to be present with you now and to change my tone, for I have doubts about you. So now, sabi niya, you know what? I really wish and pray na andyan ako eh, nakasama nyo para medyo makita nyo how much this is so important to me. Hindi ko kasi alam paano nyo tinanggap ito. No? Kung paano nyo tinatanggap ito. Kung ano man. Like, parang sinasabi niya rito is this na, I don't know how you're receiving this letter right now, kung ano yung tone sa inyo. Remember, parang sa atin, pag sa text kasi, pag malayo, di ba? Hindi natin alam kung paano nilang tinatanggap. So sabi niya rito, this is the only way I know I can help you is to tell you the truth. Di ba? Talaga ito, no holds barred siya. Nakita naman natin sa previous chapters. Talaga sinabi niya, foolish Galatians eh. No holds barred siya, sinabi niya talaga. Kaya sinasabi niya rito, parang somehow, kumakalma siya ng konti rito, ipinapaintindi sa kanila na sana naman maintindihan niyo to. Ginagawa ko ito upang maintindihan ninyo ng gusto kung ano talaga yung tinanggap niyo. Tapos na kayo dyan. Medyo disturbed si Paul dito while writing. Siyempre, alam naman natin na iba yung sulat, iba yung personal. So sabi niya kung pwede lang pumunta dyan. Diba? He wanted to transfer the love he has through the writings. Yun, para maramdaman din. And I believe the Holy Spirit also touched the hearts of the Galatians back then. Yung nabasa nila itong letter na ito. And I do believe up until now, the Holy Spirit is still at work, still operating in these words habang binabasa natin. Na nagigising din tayo ulit, once again, if somehow we are sliding back to the law. If somehow, parang meron na naman tayong mga self-imposed laws na ginagawa na nalilimutan natin that we are in Jesus already. But the way he started kasi naisip niya baka iba yung dating sa kanila. Kaya sabi niya rito, I would like to be present with you now and to change my tone. For I have doubts about you. And so he continued to say, sabi niya sa verse 21, tell me, you who desire to be under the law, do you not hear the law? Sabi niya, so kayo, sige nga, sabi niyo gano'n. Sige nga, sabihin niyo sa akin, those of you who desire to be under the law, do you even know what the law actually says? Kaya gusto niyo bang mag-under, alam niyo ba sinasabi ng law? Sige nga, we're talking to the Galatians here. Sinasabi niya, guys, lahat niya kailangan sundin mo. May narinig kayo ulit sa mga law. Yung mga naintindihan, mga naituro ko sa inyo, kailangan sundin mo lahat yan. Yung book of the law, kailangan sundan mo lahat yan. 613 yan. Kaya mo yun? So sabi dito sa verse 22, for it is written that Abraham had two sons, the one by a bondwoman
the other by a free woman. So we all know who this is. Of course, this is Hagar, yung bondwoman. Tapos yung then Sarah, yung free woman. Yan, so and then binanggit dyan yung dalawang anak niya. Binanggit dyan yung dalawang anak. Of course, we know naman na may ibang anak pa si Abraham eh. May ibang anak pa si Abraham, of course, after Sarah. Yung asawa niya pa si Keturah eh. But in this case, ang ginamit lang ni Paul dito is yung unang dalawa. Kasi yung nanay ni Ishmael was an Egyptian slave. And syempre si Sarah, si Isaac. We all know the story. I'm not gonna go through the story anymore. Alam naman natin ito. I'm just gonna go through with this. But actually, kaya nga naman, isipin nyo, bakit ba napunta kay Hagar? Remember, it was actually Sarah's idea kaya nangyari yun. Bakit? It's because of the flesh. Hindi sila makapaghintay eh. Parang nagduda sila. May pangako eh. Tumingin siya dun sa kaya niya. Tumingin siya dun sa kaya nila at di dun sa kaya ng Panginoon. Kaya sabi niya nga, pagdating sa verse 23, let's move forward. Sabi sa verse 23, but he who was of the bondwoman was born according to the flesh, and he of the free woman through promise. So here we see Ishmael was according to the flesh. Tulad ng sabi ko nga kanina, kasi it was Sarah's idea. Kasi medyo nagduda na sila. Baka hindi nga. Baka sa iba yung promise ni God kay Abraham and sa kanya. So sabi niya, dito ka na lang kay Hagar. Anyway, ito sinasabi dito, but he who was of the bondwoman was born according to the flesh, and he of the free woman through promise. So si Ishmael kasi was according to the flesh. Walang promise yun. Of course, ibig sabihin nun, anyone can do that. Course of nature, natural process, or natural process, kumbaga. Pero si Isaac, according to the promise. Bakit? Kasi nga, Sarah was barren eh. Diba? She was really incapable talaga to bear children. Pero nagkaroon ng Isaac. So what's that? According to the promise. Kaya mga kapatid, if God has a promise to you, it will be done according to the promise in Jesus' name. Whatever promise of God, pinanghawakan ninyo, na hanggang ngayon, hawak-hawak rin nyo. Malalakaran nyo yun. Magtiwala ka at maniwala. Sabi sa verse 24, which things are symbolic, for these are the two covenants, the one from Mount Sinai, which gives birth to bondage, which is Hagar. So dito, kinontrast ni Paul na si Ishmael yung bondage or the old covenant law. So ito yung illustration niya dito. Why? Because we do know na ano ba ginawa kila Ishmael? Remember, di ba? Pinali sila eh. So parang same thing din dapat na ginagawa natin because the law is done away with. You know, we now have a new covenant with new and better promises. So dapat doon na tayo eh. So sabi sa verse 25, for this Hagar is Mount Sinai in Arabia and corresponds to Jerusalem, which now is and is in bondage with her children. In verse 26, let's move forward. But the Jerusalem above is free, which is the mother of us all. So now this is Sarah. Guys, this is us. So sinasabi niya sa Galatians, yan kayo. Now the next verse is a quote from Isaiah 54 verse 1. Remember, si Isaiah always had spoken of Jerusalem as a she or a female na di magkaanak. So sabi niya nga rito, ginamit ito ni Paul dito sa verse 27. Rejoice, O barren, you who do not bear, break forth and shout, you who are not in labor, for the desolate has many more children than she who has a husband. Mga kapatid tayo yan. We who do not bear in our fallen state before, wages of sin is death, di ba? We're headed to hell. But because of Jesus, victory is ours. So as we abide in Him, and He in us, we bear fruits. Sabi to, we who were desolate are now united to God through faith. So yan sinasabi niya sa Galatians, eto na kayo. Free ka na. Hindi ka na slave. Tinanggap mo na to. Magsaya ka. Break forth. Shout. Rejoice. Amen? So sabi sa verse 28, we're down on our last two verses. Sabi sa verse 28, now we, brethren, as Isaac was, are children of promise. So yan sinasabi sa Galatians. And right now, we are being reminded by the Lord, mga anak, mga kapatid, we are children of promise. Mga kapatid, sabi niya dito tayo yan, si Isaac, children of promise. Sabi sa verse 29, but as he who was born according to the flesh, then persecuted him who was born according to the Spirit, even so,
it is now. So here again, you are now, ano sinasabi dito na you're being, if you're being persecuted by the law, kasi tinutukoy dito na yung law nga is yung flesh, yun yung kulad ng ginagawa kasi si Ishmael, ganun din ginagawa si Ishmael tsaka si Hagar, pinipersecute in a way sila, si ano nun si Isaac, ang inaasar, ni Inis, ganun. Actually, yun yung naging cause ng pagpapaalis sa kanila eh. Kaya sabi dito sa verse 30, ano sabi nito? Actually, this is what I'm talking about. So verse 30, nevertheless, what does the scripture say? Cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the free woman. So pinalaya sila si Ishmael. So it just goes to say that what? The law won't get you to inherit the kingdom or to be justified. Hindi magagawa ng law yan. It's only by grace through faith. So kailangan, the law has been done away with. We now have better promises. We now have our inheritance. Freed na tayo from the law. We are now a children of promise. Kaya sabi sa last verse, so then, brethren, we are not children of the bondwoman. Hindi ka na alipin. Freed ka na, but of the free. So dito makikita natin pinaka-context ito. We just need to stop sliding back to the law. Natanggap na natin yan eh. We need to continue in grace. Yan lang naman ang sinasabi ni Paul dito. Paulit-ulit dito sa epistle niya sa Galatians. Walang problema sa Galatians, pabalik-balik. Medyo nagkaroon lang ng mga konting mga bagong katuruan na may ibang nagdala. Medyo mukhang kahindik-hindik siguro. Nakakagat nila. So pinapaalala ni Paul dito, huwag kayong kakagat ng ganyan lang. Again, hindi mo naman kakagatin yan kung alam mo yung katotohanan. Which is why we need always to be grounded with the word so that we can detect and we can discern which is a lie from the truth para malalaman natin kung anong kasinungalingan sa katotohanan. Again, hindi naman natin malalaman ng lie if we don't know the truth. Kaya natin bagay natin ng katotohanan. So yung last verse siya, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free. We have been freed from sin. We have been free from the law. Hindi na tayo sinasabihan, wala na tayong schoolmaster, wala na tayong tutor, bakit ka mo? The law is already written on our hearts. It's love. Kapag ang love gumagana sa'yo, lahat ng sin hindi mo gagawin. You won't do that. You won't want to sin. It's grace that teaches us to deny ungodliness. Tuturuan tayo yan. Kasi as He is, so are we. Pag alam nating laya tayo, pag alam natin ang Panginoon nandito sa atin, pag alam natin na kailangan natin i-renew isang identity natin kay Christ, at alam natin na, alam mo yun, nakalagay rito, we're not even foolish anymore. Why? Kasi tinanggap na natin siya. We have the mind of Christ. So dito pinapaalala lang. So somehow this is a reminder for each and every one of us who we have in Christ. Kung ano yung tinanggap natin. Huwag tayo makakalimot dun. Kasi minsan subtle lang naman pumasok ang kaaway. Napakalit na kasinungalingan lang ilalagay niyan eh. Oh, tingnan mo, hindi ginawa to. Mayari ka na. Yun lang, napakalit lang na yun. Atras ka na. Kaya mo na. Minsan sa isa mga ibang ganyan ng mga Bible study groups, o hindi ko umattend. Kaya doon nag-umpisa, hindi ko umattend. Hanggang mahiya ka na umattend kasi feeling mo, hindi ka na nakakapagpakita. Remember, guilt is never of God. Kapag ginigilt trip ka ng kaaway yun, tapon. Amen? So that's what I have for you guys tonight. I pray that you got something out of it. So that's the chapter. That's the whole of chapter 4. And I pray somehow, medyo na-remind tayo doon sa pinaka-context itong chapter 4. Actually, paikot-ikot lang ito eh. Pero mas nakakatawa, mas maganda itong susunod nating part sa chapter 5. Kasi dito kasi nakikita na parang ito yung mga dapat na tinatalikuran mo na, and then pagdating dito sa chapter 5, medyo mas maipapaalala sa atin kung ano yung meron na sa atin. Amen? So amen, that is what I have for you guys tonight. Brother Seth, if you're there. Praise God, bro. Yeah, I just Okay, brother. wanna. Oh, no, blessed by the message, and as always, it's a great reminder. Na, brothers and sisters, itong yung legalism naman kasi. I mean, every church talks about legalism, but again, di ko sinasabing mas magaling tayo or whatever, but hindi yun. Siyempre, we all have something to learn. But I notice a lot of people have what you call selective legalism. And like the Galatians, hindi naman bago yung tactics ng kalaban eh.
You know, may mga ibang area na hindi, power tayo dito, yan, grace tayo dyan. Pero pagdating sa mga certain bagay, legalism na naman. You know, the law leads to death, the law leads to condemnation. Wala talagang ano dyan eh. And it's normally a fear of overshooting grace that leads people back to the law. You know, pero yun nga, kung tama yung pagkaintindi mo ng grace, Titus 2:11 and 12, di ba? The grace of God will teach you to deny ungodliness. Parang yung sabi ni Pastor Macho kanina, kung yung law, kung yung nabubuhay ka sa love, you know, the law will be written in your heart. You don't have to, you know, be sin conscious. Law is sin consciousness. And walang nag-i-improve sa law. Sa totoo lang. You know, it's grace that teaches us to deny ungodliness. It's grace that empowers us to live, you know, with the heart of God. You know, na-aligned yung heart natin sa heart ni God. And it is grace that allows us to have the mind of Christ. Di ba? So, yung akin, parang, you know, very simply put, it's a question I ask almost every single time I preach. You guys know what I'm going to say. It's, why do we do what we do? Di ba? Bakit natin ginagawa yung ginagawa natin? Why do we believe what we believe? Why do we practice what we practice? And, you know, if you are conscious to ask yourself that question, you know, ma-distinguish mo kung ano yung law, ano yung grace. You know? And guys, mas madaling mabuhay under grace. Diba? Sa Romans din naman nakasulat, we are no longer under law but under grace. So let us be grace conscious, not sin conscious. Let us be Christ conscious, not law conscious. Let us be focused on the righteousness we have because of our faith in Jesus Christ. Diba? 2 Corinthians 5:21, we are the righteousness of God in Him. You know, let's focus on that rather than trying to earn righteousness because of good deeds or activities or what. So again, ask yourself, why do you do what you do? Why do you attend Bible study? Alam natin good yung Bible study. Alam natin fruitful yan. Pero bakit? What's your reason? Ano yung motivation mo? Check mo talaga heart of hearts mo. What is the reason? Why are you in ministry? Diba? Check mo, or even, you know, if you really care about things, you know, talk to the people you trust the most, 2 or 3 people, open your heart. Guys, what, you know, help me see. Why do you think I do this? Ano kaya motivation ko? Talagang masasabi mo bang ano, honest assessment, talagang overflow to ng love ni God? O tingin mo ba may tinatapalan ako? Or nagpapaka-busy lang ba ako kasi may problema akong ayokong harapin sa bahay? Or does it look like I'm doing this para baka maawa sa akin si God, sagutin yung mga ibang panalangin ko? Or am I running away from something? You know, and again, no condemnation, but it's really good to evaluate our heart intentions. The reason why a lot of Christians, you know, go back to the law is simply because they have unresolved heart issues or unaddressed na wrong mindsets. So kaya tayo nagbe-build ng community unti-unti na may circles of trust tayo. Pwede tayo maging accountable, pwede tayo mag-clarify ng mga bagay-bagay na hindi na o-offend yung isa't isa. You know, kung mali, edi sabihin mo, bro, parang mali yata yung sinasabi mo. Parang disagree ako dun sa ano mo sa akin, sa assessment mo sa akin, maybe I don't think you're understanding it properly. Di tapos, okay na dun. But I would much rather have a brother or sister that I trust speak to me in confidence kaysa, you know, pabayaan ka tapos, grabe to, legalism. Pinag-chismisan ka na lang ng nakatalikod, you know? So anyway, brothers and sisters, balik tayo sa love. Remember how important grace is. You know, check why do you do what you do. Be sensitive to the voice of the Holy Spirit. Don't just do things for the sake of doing them, you know, or don't just follow a bunch of steps blindly. We are supposed to hear the voice of the Lord. Faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ, Romans 10:17. And in the book of John, Jesus says, my sheep hear my voice. Amen. So yeah, yun lang. I just wanted to add that. Brother Setch, maybe you want to share something? Well, I was just reminded earlier of Romans chapter 8, verse 15, where it says here, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. And I think it makes a good point here that if we check our hearts, like what you were saying, bro, is
kung may takot, di ba? Kung may, any form of fear, actually, that's the law. Like, uh, law of, legalism or whatever form of fear. I just found out, I just saw somebody post like, there's actually a fear of an empty glass of, beer. Nakita ko parang may fear pala na ganun. Na parang other people actually fear that. And, I don't know if it's a joke or something, pero apparently there's a fear of an empty glass of fear and everybody can just make all sorts of fear. Di ba yung matatakot yung kung ano-ano. Pero yun nga, that's not what Jesus gave us. Eh. He gave us a spirit of freedom, right? In Romans 8:2, for the law of the spirit of life has set me free from the law of sin and death. And yeah, it's not the bond woman, right? It's not back to bondage anymore. But sometimes we can fall into that trap again of doing things or checking the box that I did this and all these things that are common, 'di ba? Nakasanayan na kasi natin lahat to. Pero we need to renew our minds that yeah, we have been liberated from this bondage. And minsan kasi bro, 'di ba like for example, biglang nagkaroon ka ng doctor's report. It's so easy to fall back into bondage where you need to do this, you need to do that, you need to get this checkup. And alam mo yun, like lahat ng mga common mindsets that society has brainwashed us with. But if we, like Romans 12:2 says, if we renew our minds and not be conformed with the pattern of this world, and we realize that we have received the spirit of adoption, where we can now cry, Abba, Father. So I think that's very liberating. And I think it's all about that, right? Like it's growing that personal relationship that we have with God as sons and daughters. So I think that's where freedom is. The moment that you realize you've been adopted in his family and yung mga certain privileges that we have. I think that's something that we can start to think about, start to imagine, and ask the Lord, reveal these things to me. Diba? Reveal, how do you see me, Lord? Stuff like that, and start to envision yourself as royalty. That's exactly what I was thinking. This just this week. So I thought I'd share that. So if you guys have any questions, please feel free. Or any insights that you guys want to share, we want to interact with you guys. Kung meron man, diba? If you guys want to share anything, please feel free. We're in Galatians chapter 4 and natapos mo bro yung chapter 4. Yeah. Praise God. Ano talaga yung relevance ng writing ni Paul with all of his books are sobrang significant, diba? Like from the law to grace, diba? From bondage to freedom, from darkness to light. You contrast where just Paul makes it very clear that we have something new, diba? We have been born again, diba? Through the free woman, diba? Which is our lineage. So praise God. We have freedom. Thank you, Lord. If you guys have any questions, please feel free to ask us here. Brother Ron, you were just in Legazpi the other day. Was it just yesterday? Or Yeah, we got back last night. I was with Brother Ten, and oh man, mababless ka talaga. It wasn't a big conference, but the people that were there were mostly bishops,
and pastors who have, many years of experience in church planting. Tapos umakakit talaga sila sa bundok, bro. Apparently, there's still so much of the area, more like 90% unevangelized pa. So that's why pala sobrang importante nung ano na yun. But I went straight to the heart issues, man. And yeah, nakaka-bless, bro. We're going back there for sure. And we got to hang out with brother JP. So Oh, yeah, it was really nice to have fellowship with him. wow, praise God, bro. That's malayo ba yung Legazpi from Manila? Probably 45 minutes lang na airplane. 45, yeah. Pero kung magdadrive ka, 12 hours. Oh, wow. Yep. I'm not driving there. But Praise God. it's a Hallelujah. nice place. Beautiful view of Si, Mount Mayon. si Tenten, There's dinadrive yun. Oo nga, pero hindi ko kaya yung 12 hours na yun. Medyo malupit. Hallelujah. Praise Ano, God. uwi ka na, Brother Satch? We'll see. We'll see. We'll see how it goes. Well, I think anybody has questions because ano, sobrang interesting ng topic na to, di ba? About the law and grace. And hindi siya pwede magsama, di ba, bros? Kasi minsan sinasama yung law, di ba? Kailangan mo gawin to, tapos may grace. I've heard, I've met and heard certain ministers na nagtuturo sila na the balance of law and grace. And no, I completely disagree with that. There is none. That's actually unscriptural because in Romans 6 it says we are no longer under law but under grace. So how do you balance two things? It's like trying to balance light and darkness, which cannot exist at the same place at the same time. You know, you can see light and darkness, but it does not occupy the same space at the same time. Alam mo yun? So, kailangan natin mamili eh. Hindi pwedeng may law ka dito and may grace ka doon. That's the whole point. Basahin mo ulit Book of Galatians, para sabi ni Sister Jane nga na hindi pwede. Oil and water yan. You can't mix it together. Diba? Again, yung nga, sa Romans 6:14, you are not under law but under grace. You gotta choose. Diba? And then yung nga, the law it's been made obsolete. Sa Hebrews naman, malinaw naman yun. May better covenant with better promises. You cannot mix that wineskins. You'll explode. Yeah, we've been teaching this for a long time. But then again, it's it's the flesh kasi that is attracted to the law. The flesh is attracted to simple directions, not having to use our brain to discern whether right or wrong or how will it will affect. Basta gawin mo na lang, sundan mo na lang. You know what I mean? Yun yung pinakamadali. And mas madaling mag-demand ng blind obedience from law. Kaya it's popular among the churches, rather than, teach about discipline. Ano ba yung discipleship? Di ba the root word is discipline? The disciple, discipline. You're under the discipline of someone. So you're supposed to impart a grace mindset. You're supposed to impart how to hear from the Holy Spirit, how to discern, how to consider other people's perspective. Pero mahabang proseso yun eh. It takes hours and hours of fellowship and teaching and reading and accountability and ganyan. So, ginagawa ng iba, ay hirap yan. Ito na lang, 10 steps, sundan mo. But that's the same mistake. We're making the same mistake as those who fell into legalism sa Galatians. Di ba? Guys, 10 commandments nga, di magawa eh. Dadagdagan pa natin yung listahan. So yun nga, you will live more holy, by accident or not on purpose if you have a grace mindset versus if you would try to live holy under the law. Gets mo natin, parang you will live, parang hindi mo sadya, pero mas holy pa yung buhay mo kung grace mindset ka, kaysa yung feeling mo magpapakahuli ka through the law. You'll be so sin conscious, and whatever you think of, that's where, Proverbs 23 verse 7, as a man thinketh in his heart, so is he. So kung puro law, puro pagkakamali, puro error, puro fault finding, puro mga ito yung mali, ito yung ganyan, the more na iniisip mo yun, guess what? Doon ka pupunta. So really guys, be conscious, not sin conscious, but grace conscious.
Diba? And be love conscious. Yun na talaga sabi ni Macho kanina. Pag totoo yung love sa'yo, nabubuhay ka sa love, kusa kang gagalaw dyan sa goodness, sa holiness, tsaka sa godliness. Yun And lang. one more question, bro. Para lang clear kasi para saan ba yung batas, 'di ba? Bakit ba ano ba yung law? In just a short what way that you can explain it to everyone. What's the law for? Bakit ba may batas? Macho, you wanna take this? Or Yung law is just for to show us our sins. Yun naman ang pinaka-purpose niya para malaman mo yung sin. That's it. Kasi hindi mo malalaman na actually, kailangan mo ng Savior without that law. uh, absolutely. That is the simplest way to put it, and actually that's such a good one-liner na 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 sagot, 'di ba? Na yun nga, actually ang purpose ng law is to reveal sin. And when sin is revealed, you will see that you need someone to save you from sin. So there's a very interesting verse in First Timothy 1 verse 8, and it says here it says there na uh we know that the law is good if one uses it lawfully. Huh? Parang ano yung lawful use of the law? So may argument dyan. Brother, kala ko ba obsolete? Ano yung lawful use of the law? Diba? But if you read the following verse, it will say na the law is not made for a righteous person, but those who are lawless and rebellious, for the ungodly and the sinners, the unholy, those who kill their. Ano. So ang point nun is the law is there to condemn. That is the purpose of the law. So kung mga self-righteous, yung mga walang pakialam sa the law is there to show you na, alam mo, mamamatay ka kung kailangan mo ng savior. May eternal damnation, may eternal death. Sin, the law is there to reveal condemnation. Diba? So with that, as Pastor Macho said, it will lead you to the conclusion that I need a savior. And sino pa magiging savior natin kundi si Jesus Christ. So the lawful use of the law is not for those who are righteous, it is for those who need a savior. Ganun po. Amen and amen. And Romans 8:1 says, "Therefore, there is now no condemnation for those who are in Jesus Christ." And wala nang hatol, di ba? Wala nang judgment. Wala nang law. If we're already in Jesus Christ, there's no more shame, there's no more guilt, there's no more condemnation because we are now in grace. So praise God. Praise God for this message. I mean, it's the gospel, right? This is the gospel. This is the too good to be true news. Bakit naguguluhan pa rin yung church? But this is the grace, right? The grace gospel. So praise God. So yeah, if you guys have any more questions, we still got a couple more minutes. Anybody wants to ask anything? Reminder lang guys, we have the rates are out already for the anong tawag dun? The workshop. So the rates are out, and anyone who wishes to register, please sign up or coordinate with Sister Meg Gampol kung ano man yung mga concerns, or kung may mga questions kayo, or if you're saying na kunyari dalawa lang kayo, naghahanap kayo ng ibang ka-share to save on the room or whatever, yeah, please coordinate with Sis Meg. Again, August 16 to 17 yung dates po natin sa workshop. We really encourage you guys to go. We do this every year, and it's always a beautiful experience. And again, we have some guests flying in to minister with us. It's going to be a great time, and we're really excited to connect with you. And maka-enjoy man lang tayo, maka-bonding man lang tayo dun sa so mga galing sa malalayong lugar, we're excited to see you guys, and yeah, just keep us posted. Invite your families nyo. Good opportunity for them to also encounter, may worship night tayo nun. So definitely, and for those who want to go through water baptism, that's also the best opportunity to do so. We will have a water baptism on the 17th after the last message. All Yeah, right. inform ko rin kayo, pwede kayo mag-invite even new believers kasi yung mga teachings naman would be foundational. May mga dadaanan na talaga mas mauunawaan nila.
na hindi lang din siya for believers only. Yeah, that's good. I mean, tama si Pastor Macho. Guys, you know, new believers or yung mga ano, or if you have friends, even from other ministries, hindi naman exclusive to eh. You know, na tayo-tayo lang, but it's really a good opportunity to, you know, really build foundations, really dig deep into the core of what God has given to us and kung sino ba talaga tayo in Christ. Sobrang importante nito. I'm really excited to share the message with all of you there. Well, so this Uwi time na it's tayo, just gonna Brother be, Secho. yeah. Brother Secho, uwi na tayo. Oh, uwi na tayo. Let's go, kids. Well, I was just gonna say it's gonna be one night, no? One night this time only. Yeah, na may ano naman, I'll be there in advance to set up, you know, Oh but yeah. yeah, so you can coordinate if you wanna, ano bro, you wanna, ano with that, pero definitely, yeah, the event is Saturday and Sunday. All right. See, I'm not 100% yet, but we'll see because it's still got one more month to go. So You got 1 month, bro. You 1 month Praying pa. for you, and I'm still believing that you're gonna, ano. let's pray. Let's pray. Amen. Would love to worship with you, bro. That'll be great. That'll be great. So I think Sayuri and Ling Lang is gonna be going. Uwi kami sa Punta kayo. 28. Uwi kami sa 28. Oh, yun, sakto. Praise God. Uuwi ka Praise din, God. di ba? Uwi ka na, bro. Tara, let's. We'll talk about it some more. So yeah, is it okay if we close in prayer? All right, bro. Go ahead. Yeah. Word. All right. Well, let's join our hearts in prayer. And Father, we just thank you for tonight. We thank you, Lord, for your word. We thank you for your gospel, Lord. And we pray, Father, that this word will be planted in our hearts. Whatever thorns and whatever stones and hardness are there, we just let it expose it. We expose the lies. We expose all of this unwanted blockage to receive all the fullness that you have for us. And we release, Lord, your grace over us. And Father, we pray, Lord, for the upcoming workshop sa Brizo. We pray, Father, for, Lord, just a wonderful time of fellowship and just refreshment. And we pray, Father, for everybody who's gonna plan, everybody who doesn't know how to get there. We pray, Father, for you to make a way. And we thank you, Father, that you make all things come together for your good. And Father, we thank you, Lord, sa bawat isa na nandito ngayon, na nakikinig ng message nyo. We pray, Father, for us to receive a personal revelation of what you've done on the cross for us. We pray for grace to cascade over each one. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, everyone. God bless you. Good night.